Yusek, ito pong mga balita ngayon na involved na naman ang ilang pong mga remnants ng Pogo. Opo, pati nga kidnapping nababalita na. Ano po ang inyong informasyon dito ho sa mga gumagawa nito ngayon doon sa mga guerrilla operations, patuloy ng pang-scam, pati nga itong kidnapping? Tama po 'yun, Sir Ted, kasi nung naiban po yung Pogo, ban po 'yan, marami pa pong naiwan dito at nagpaiwan. Actually, mga overstaying na po ito, wala na po sila mga permit dito para magtrabaho. Hindi na po nagre-report 'yan sa Bureau of Immigration at karamihan ho diyan talagang nagtatago na lang ho at gumagawa na lang ng mga illegal activities. Kasama na rin po yung mga pang-kidnap kasi yung mga naiwan po dito, Manong Ted, mabigat man sabihin, pero yung iba po mga kriminal po sa mga kani-kanilang bansa, like every time pag nakakahuli po kami ng mga Pogo Hubs, sigurado po yan, may mga nakukuha po kaming wanted persons dun sa mga bansa nila. Minsan 5, minsan 6, minsan 11. So, yung mga gumagawa po, Manong Ted, ng mga kidnappings na yan, at yung mga patuloy na gumagawa ng mga scamming activities, yan po talagang nagstay na lang dito para gumawa na lang ho ng mga illegal activities. Yan po yung dapat hanapin po talaga natin. Opo. Paano ho ba dapat ang naging sistema, Yusek, nung nagbigay na po ng deadline, di ba? And then nag-advise na ang immigration ng supposed to be cancellation po ng mga work permits nito, pati po yung labor, malamang din kasi may mga ang iba dito na nagpanggap nga ng legal no ang front nila pero nabigyan din po ng work permit. Ano ba ang dapat naging sistema doon noong nag-advise na sila ng deadline sa usapin ng dapat napuntahan ba ang mga actual itong mga Pogo operations na ito at nakausap mismo yung operator ng Pogo na itong mga tauhan ninyo, dapat monitored na kung saan mga pupunta ito? Dapat po, tama po yung sinasabi niyo, Manong Ted. Kaya lang po, ang nangyari kasi nung October 15 po, nung talagang dinowngrade na po yung mga visa nila from working visa, ginawa na po tourist visa. Yung iba naman po, hindi naman po talaga nagpa-downgrade ng visa nila. Yung iba, hindi na rin ho talaga nag-report. Ang yun ho ang nagiging problema natin ngayon, Manong Ted, kasi hindi naman ho talaga 100% na downgrade mga visa niyan. Yung iba talaga hindi ko pinansin yung kautusan na yun. Okay, so sa ngayon po, meron na kayong estimate, more or less, ilan itong mga remnants ng Pogo na na hindi na po, kumbaga, illegally staying na sa Pilipinas? Ang binabanggit po ng Bureau of Immigration, nasa 11,000 pa rin daw po yan. So, siguro ibabaynos na lang natin yung mga nahuhuli po natin. Kahit yung nahuli po natin kagabi, nasa 401 po yun, Manong Ted. So, ima-minus po natin yun. Pero yung 11,000 na yun, Manong Ted, marami po yun. At yun, ay kalat po yan, hindi lang po sa isang lugar, but sa buong Pilipinas po.